May isang pamilya na masayang kumain habang sila'y nag-uusap. Kuya, pasyal tayo. Oo ba? Basta ikaw. Nay, pwede po ba kami masyal ni Kuya? Magpaalam ka muna sa tatay mo. Tay, pwede po ba kami masyal ni Kuya? Oo anak, basta mag-ingat kayo ah. Opo, Tay. Nagpaalam si Yen at Nikki sa kanilang ina at ama upang sila ay mamasyal. Maya-maya ay umalis ang ina ni Yen. At sa kanyang paglalakad, may nakasalubong siyang isang batang pulubi, isang manlilinis, at itinanong niya ito kung nasaan ang kanyang mga magulang at ang sabi ng pulubi ay bata pa lamang siya ay inabandona siya ng kanyang ama at ina. At hindi nagdadalawang isip ang ina niya na kupkupin ito at itinuturing bilang isang nilang anak. Nakarating na si Yen at Nikki. Diyan na pala kayo. Ano po, Tay? Nay, sino po siya? Siya si Gia. Simula ngayon, siya na ang kapatid mo. Sige po. Magbibihis muna ako, Nay. Habang si Yen ay nagsiselfone, ay nagpapaalam ang kanyang ina na mamasyal. At kasama niya ito ang isang batang kanilang inampon. Nak, mamamasyal muna kami ng kapatid mo. Dahil gusto niya na sumama, Matapos na kayo. ay ayaw naman ng kanyang Sige ina. po, Nay. At dumating naman ang kaibigan ni Yen upang nagyaya na sila ay gagala. Ako to, Bes! O, ikaw pala yun, Bes. Samahan mo naman ako, Bes. Gala tayo. Sige, Bis, tara! Nagpapaalam si Yen sa kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. Sige po, Kuya. Habang masaya si Yen at ang kanyang kaibigan na naglalakad, hindi niya akalain na nakita pala ito ni Gina. At agad niya itong isinumbong. Nay, nakita ko sa tingin gumagala. Hayaan mo, hintayin natin siya sa bahay. Pag-uwi ni Yen sa kanilang bahay, ay pinagalitan siya sa kanyang ina. Bakit gumala ka na hindi nagpapaalam? Sorry po, Inay. Huwag kang mag-alala na, nagpapaalam naman siya sa akin. Kahit na! Kalipas ang isang araw, ay pumunta na naman ang kaibigan ni Yen sa kanilang bahay upang nagyayang gumala. Bakit ka nandito? Bes, gala tayo. Ramdaman ni Yen na biglang nagbago ang pagtrato ng kanyang ina sa kanya simula nang dumating sa kanilang buhay si Gina. Napakasipsip at simula yung dumating yan sa buhay namin, wala nang pakialam si Inay at Itay sa akin. Kayanin mo yan, Bes. Try ko, Bes. O sige, Bes, uwi mo na ako. Sige, Bes, ingat ka. Habang abala ang kanilang ina sa pagtutupi ng Nay, damit, sa tingin agad na naman sinumbong ni Gina si Yen. Yan, gumala ka na naman na hindi nagpapaalam at may kasama ka pang lalaki. Di po yan totoo, Nay. Sabi ng kapatid mo, magkasama ka raw lalaki. Di po yan totoo, Nay. Nagsinungaling lang siya. Di anong nakapagpigil sinungaling? si Yen Nakita-kita sa kanyang kanina. sarili at Tumahimik ka! napagsabihan Ampun, niya ng ampun! masakit na salita si Gina at sinampal. Nang umalis ang kanyang ina at si Gina, biglang sumakit ang dibdib ni Yen. Agad Kumusta na po yung itong kalagayan? nagpakonsulta. Sorry ha, may cancer ka at may... Nabigla si Yen sa kanyang nalaman at dilihim niya lang ito sa kanyang pamilya. Sige, Iha. At sa pag-uwi ni Yen, nakasulubong niya ang kanyang kaibigan at ito lang ang kanyang pinagsabihan ng kanyang problema. Sabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Bes? Bes, huwag kang mabibigla ha. May cancer ako at may 5 days na lang para ako mabubuhay. Ha? Nagbibiro ka ba, Bes? Totoo to, Bes. Mas okay na to para makapagpahinga na rin ako. Huwag kang ganyan, Bes. Totoo nga to, Bes. Pero huwag mo na itong sasabihin kang inay at itay. Pati na rin kay kuya.
O sige bes, mag-ingat ka palagi ha. Pag-uwi ni Yen ay pinagalitan na naman siya ng kanyang ina. Gumala ka na naman na hindi nagpapaalam. Bakit, Nay? Mapapaalam pa ba ako? Wala naman kayong pakialam sa akin, ah. Tumahimik ka. Opo, Nay. Dahil hindi ko na kaya. Sana, kung ganito kayo sa akin, hindi na lang ako nabubuhay sa mundo ito. Sumasagot ka na talaga. Nay, pagod na ako, Nay. Ano bang gagawin ko, Nay, para bumalik kayo sa akin? Na mahalin niyo ako ulit. Wala na akong magawang tama, lahat na lang mali. Ginawa ko naman ang lahat, Nay, para maging masaya tayong lahat. Pero, sinayang mo lang. Sana, no, si Jeya na lang ang naging anak niyo. Tumahimik! Tama na, Nay. Tama naman si Yen. Saan kaya natuto na magsalita ng ganyan? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Sa kanilang pagtatalo, inatake si Nikki sa puso. Daw, kumusta na po yung kalagayan ni Kuya? Sorry iha, kailangan ng dugo ang kuya mo. Ano? Saan ako hanap niyan? Sige iha, bumalik ka na lang kung may nahanap ka na. Dahil walang maisip na pagkukunan ng dugo si Yen, pinaubayan niya ang kanyang buhay para sa kanyang kuya. cancer ka. Bahala na, Dok. Ipapaubaya ko na lang kay Kuya. Sige iha. Makalipas ang ilang oras, biglang nagkamalay si Nikki. Salamat. Sino ba ang nag-donate ng dugo sa anak ko? Huwag ka po sana mabibigla ma'am, ang iyong anak ang nagdudunit ng dugo kay Nikki. Ano? Si Yen ang nag-donate ng dugo kay Nikki? Ano? Asan si Yen? Dahan-dahan niya itong binuksan ang kumot. Biglang napaluha ang ina ni Yen at ang kanyang kuya.